Ah, Tubig po itong linalagay natin, Yan, imbis tubig na po langis. yan, Gaya ng nakikita ninyo. Ayan, malinaw naman siguro ang inyong mga mata. Masisira ba ang makina dito? Hindi po. Napakalaking tipid po ito. Hindi lang itinuturo ito ng mga magagaling na mekaniko dahil ito po yung pinagbabawal na teknik. Pero napakatipid kasi. At ito hindi gagana kung nagkamali ng konti. Pagaganahin po natin itong motorsiklo na to sa pamamagitan ng pinagbabawal na teknik. At huwag nyong basta gagayaan ito. Kung in-skip nyo itong video, ay nako, baka hindi nyo masundan yung step by step na ituturo ko. Masisirang lang ang inyong motorsiklo. Itong motorsiklo na to ay matagal na pong hindi gumagana. At ito po yung kinukondisyon natin, ano? At ayaw nang umandar. Madali lang po natin itong andarin. Kaya lang po, i-check muna natin ang dapat i-check. Hindi porket umandar na po kasi ay okay na. Hindi po ganon. Ang pinaka-importante po na chine-check dito ay yung langis. Tingnan natin kung okay ba. Gaya ng sabi ko, kapag hindi nyo nasundan itong tinuturo ko, huwag ninyong gagayahin yung pinagbabawal na teknik, ano, para hindi masira ang yung motorsiklo. Hindi porket merong langis pa yung makina ay okay na. Check upin pa kung okay ba o pwede pa ba yung langis ng makina. Kaya nito, ano, i-drain natin yung langis niya at i-check up natin kung ano ang dapat dito. Bale yan, naubos na po yung drainade nating langis niya at ito ang check upin natin. At ito na, nako po, ay sus, grabe po, grabe, no, sobrang na-overuse na po itong langis niyang ito. Pwede po itong change oilan natin ng bago. Kaya lang, hindi na po advisable. Hindi po tatagal ang motorsiklo kung palitan lang ito ng bagong langis. Ay kasi po, napabayaan itong langis niyang ito. Magastos po ito kung i-kondisyon nating mabuti. Ang dapat dito ay kalasin lahat itong makina down para malinisan yung loob. Kaya lang magastos. Kaya ang pinakamatipid ay dito na i-apply natin yung pinagbabawal na teknik para tayo'y makatipid. Gagamit lamang po tayo ng ganito karaming tubig para ito po ang pag-flush out po natin sa mga rumi doon sa ilalim ng makina. At bago iiyak yung mga baguhang mekaniko dyan o mag-react, ay tignan nyo muna yung punto ng pinagbabawal na teknik na ito. Dahil kapag ganun po ang itsura ng mga langis na hindi pinapalitan, na ay siguradong maraming mga rumi na naiwan sa ilalim, mga bakal na napudpod galing sa mga gear at saka kung saan-saan sa mga bearing. At syempre kapag laging chine-change oilan, yun ay na-plus out. Kaya lang nga napabayaan. Kaya tubig muna ang pang-plus out natin. Okay lang naman kung marami kayong budget, edi syempre ang pang-plus out ay maraming langis. O kaya i-down nyo na. Kalasin na lahat itong makina para malinisan ng husto. Ito po yung advisable lamang po sa mga motorsiklo na na-overuse yung lumang-luma na. Pwede rin po kapag bago kung gusto nyo lang. Pero mas maganda po kapag bago ay syempre yung normal po na ginagawa ng mga mekaniko, yun po ang i-apply. Pang mga ito lang, yung mga na-overuse na mga motorsiklo ito. At ito, gagamit po tayo ng magnet. O yan, makita naman ninyo, malinis po itong magnet. Ito po ang magpapakita sa inyo kung gaano karami ang na-plus out na dumi dito. Ayan, oh, yan. Saka natin dahan-dahan na itapon itong tubig. Siyempre po, yung mga bakal na napudpod, dumikit na po doon sa magnet. At tignan natin kung gaano karami ang na-plus out ng tubig dito sa makina na to. Siyempre, kinakailangan maraming tubig para siguradong ma-plus out niya lahat. Yung mga napudpod na mga bakal doon sa ilalim. Oh, ayan Ito. O, diba? O, tignan ninyo. Imagine, kung chinins oilan lang po natin ito ng bago, edi hindi niya po nailabas ito. Lahat, di ba? Siyempre po, ito po, galing po sa mga bakal na nagkikiskisan sa ilalim. Oh, sa mga gear, sa mga bearing, at kung ano-ano pa. Habang ginagamit, siyempre, na pupudpod. Oh, yan. Kaya, kapag hindi yan nailabas, ay siyempre, imagine nyo na. Mas madali pong masira. Kung hindi sana pinabayaan itong langis, di syempre hindi po nakaipon ng ganito karami. Syempre kapag sinusunod po yung tamang pag-change oil, di syempre unti-unting nailalabas ito. Yan tuloy, naipon. At dahil tubig po ang pilang plus out natin dito, hindi po agad pwede itong change oilan. Kinakailangang ibilad po ito ng isang araw itong motor na to para po mag-evaporate po yung tubig na naiwan sa ilalim. Para sigurado, ano? Kaya nga po hindi tinuturo itong pinagbabawal na teknik na to kasi nga po maselan. Yan, kinakailangang ibilad pa ng gusto.
Oh, yan, isang araw na po itong nabilad. Oh, mulan pa kasi kagabi. O yan, nabilad na po. Bali, isang araw kalahating nabilad na po ito. At pwede na po nating lagyan ng langis, saka natin testingin na. At ipakita sa inyo na quality po yung ganitong diskarte. Ito pa ang isang sekreto nito, kahit umaandar po ito nung in-stock, ngayon dahil matagal nang na-stock, hindi basta-basta ito aandar. Kasi nga po, matagal nang na-stock, siguradong narumihan po yung karburador. Kaya ang gagawin natin, i-drain muna natin yung gasolina kung meron pang papasok ditong gasolina. Saka natin andarin. Pero kung talagang hindi aandar, baklasin natin itong carburetor at lilinisan. Meron pong drain plug niya dito. Gagamit lang ng flat screw. Bali yan, nade-drain na at saka isasara ulit natin. Siguradong na-flush na yung naiwang mga rumi ng gasolina. Kaya, testing! Trial! Load! At lagyan lang po natin ito ng gulong para testingin natin patakbuhin. Baka naman hindi makahila. Ang pagtesting po kasi ng motor ay hindi lang umandar. Kinakailangang patakbuhin pa. Kasi meron po yung kayang umandar pero hindi naman makahila kung patakbuhin. At ito na ang katotohanan. Huwag na huwag nyong basta gagayaan ito kung hindi nyo nasundan yung tinuturo natin. Dahil ito'y para lang po sa mga eksperto. Pangmadalihan po kasi ito na diskarte at nakakatipid pa. At lalong-lalo na sa mga kulang, sa mga budget. Kaya na, umandar na. Wala man ng puso. Oh, tira na. Ayun. Okay, yun po. Yan po ang diniskartehan natin ng pinagbabawal na teknik dahil kulang po tayo ng budget. Ayan, okay na po. Ayan na po. Abay, kung may bertot ka, ibertot mo para makatulong ka ng kapwa.